5 taon na ang nakalipas nang mabagsak ang empire ng ACC Cardia dahil sa kanyang tyrannikong pamahalaan sa Oden noong kudeta. Isang misteryosong bayani ang lumitaw na tinawag ng mga tao sa New Kingdom bilang ang Itim na Bayani. Isang batang lalaki ang nagtatakbuhan sa isang pusa at nahulog sa bubong, kung saan siya ay natagpuan sa itaas ng isang hubad na babaeng may blonde na buhok sa banyo ng mga babae sa Royal Academy, na may nakahubad na kanyang kuyukot na may tatak ng dating kaharian. Si Lux Arcadia, ang dating prinsipe ng Fallen Arcadia, ay ipinakita na siya'y isang manyak at pinarusahan. Sa kakaibang paraan, may dalang dalawang espada si Lux, ang Crucifer at ang isang itim na espada. Isang batang babae na may buhok na kulay asul ang napansin ang kanyang itim na sword device at biglang nag-alok ang headmaster ng academy ng trabaho sa kanya, nangungulit na ang dalawang bagay na nakabitin mula sa kanyang katawan ay dapat itong itabi sa taon. Sa isang pagsabog, hindi sang-ayon ang babaeng may blonde at inuusig si Lux sa isang duel, na siyang nagpakilala bilang prinsesa ng kasalukuyang kaharian na si Atisma, o kilala rin bilang Licia. Habang nagdududa sa isa't isa, sumiklab ang isang laban na tila magtatapos ng patas, ngunit biglang lumitaw ang isang nilalang na abyss. Agad na lumusob si Lux at iniligtas si Licia, nagiging dahilan upang mabago ang damdamin niya. Sa paglipas ng panahon, sumikat si Lux sa academy at nagkaroon ng pag-aalburoto mula sa iba't ibang mga babae na nagnanais ng kanyang serbisyo. Sa gitna ng lahat ng ito, hinamon siya ni Crucifer na hanapin ang Itim na Bayani. Sa pagtulog ni Lux, napagtanto niya na ang nakaraang nangyari kay Licia ay may masalimuot na dahilan. Iniisa-isa niya ang kanyang mga pangarap, at sa isang insidente sa tower, naging maayos ang samahan niya kay Licia. Subalit ang katahimikan ay biglang nawala nang magtunog ng busina, at isang abis ang sumulpot kasama ang rebeldeng hukbo ng Fallen Empire. Sa madaling panahon, sumiklab ang kaguluhan, ngunit muling nagtagumpay si Lux sa pagliligtas kay Licia. Nagkaroon ng sorpresaang handaan para kay Lux, at muli siyang naging sentro ng atensyon ng mga babae sa academy. Binuksan ng headmaster ang isang espesyal na form para sa serbisyong hinahanap ng sino mang makakuha mula kay Lux sa loob ng 1 oras, mayroon itong magiging kasama sa loob ng 1 linggo. Hindi natuwa ang headmaster sa maraming sexual na reference para sa pangunahing tauhan. Sinubukan ni Lux na takasan ang mga babae, ngunit napadpad siya sa silid ng mga babae, kung saan napansin siya ni Crucifer. Sa iilang pangyayari, naakit si Lux kay Crucifer at napag-isipang magsinungaling bilang nobyo nito. Inalok si Lux ng whistle mula sa nakaraang laban, at inutos niya ang pagsusuri ni Lux sa mga ruwina. Sinubukan ng mga rebelde na atakihin si Lux at si Crucifer, ngunit napansin ni Lux na may ibang layunin ang kanilang dalawa. Naabala sila ng biglang pagdating ni Lord Bide, na nag-aangkin kay Crucifer bilang kanyang hinaharap na asawa. Pumunta ang squadron sa mga ruwina at dito ay hinamon ng abis na Diablos. Kahit na pinilit ng grupo, hindi nila ito matagumpayan. Sa gitna ng gulo, bumagsak sina Lux at Crucifer sa loob ng ruwina, at dito natuklasan ni Lux ang totoong plano ni Crucifer. Siya ang may susi, hindi ang busina. Habang tumatayo si Crucifer sa altar, bigla itong nagsimula manginig at bumagsak, kaya't napaakyat sila sa ibang silid. Dito ay ini-explain ni Crucifer kay Lux ang kanyang nakaraan at bakit niya nais na ma-explore ang mga ruwina. Nakakita si Lux ng pagkakataon na suportahan si Crucifer, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbigay ito ng malambot na ngiti. Sa palabas, inaakusahan si Lux ng kanyang kapatid na si Ian na may relasyon sila ni Philip. Samantalang sa Kastilyo, nagkaroon ng pagpupulong ang 4 na dakilang bahay upang pag-usapan ang banta ng Abyss Ragnarok. Si Lord Bide ay nag-aalok na sumali sa investigasyon sa mga ruwina, at dito dumating ang mga knights ng academy kasama si Crucifer. Nag-ensayo sila sa labas ng ruwina, at doon ay ipinakita ni Lord Bide ang kanyang kakayahan. Pagdating sa loob ng ruwina, may dumating na abis na agad na sinugod ni Crucifer at ng mga babae, subalit mabilis itong sumugod at nagdulot ng pagkalito. Sa gitna ng laban, pumutok ang isang abis na dala ni Bide, at dito siya nagtagumpay sa pagpapakawala ng shockwaves na nagdulot ng kaguluhan. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay sina Lux at Crucifer na makarating sa altar, ngunit biglang nag-iba ang lahat. Itinuro ni Crucifer ang tamang susi, hindi ang busina, kundi ang sarili niyang paa. Lumitaw ang isang bagong silid, at dito ipinaliwanag ni Crucifer ang kanyang buhay at ang dahilan kung bakit siya naging tagapagmana sa mga ruwina. Sa pagtatapos ng kaganapan, napagtanto ni Lux na mayroon pa siyang maraming dapat malaman. Subalit, sa pagtulong kay Crucifer at sa pagpapakita ng suporta sa kanya, tila nadagdagan ang mga tagahanga ni Lux sa puso ng mga babae sa academy. Bigla ang dumadaan si Lisa at bumabalik sila sa akademya.
Binigyan si Lux ni Yi ng iniinom na regalo mula kay Crucifer bilang pasasalamat, ngunit ito pala ay may laman na pampatulog upang mahulog si Lux sa pagtulog. Nag-isa si Crucifer sa harap ng demonyo, at nang makita siyang nag-iisa, ginawa siyang walang malay ni Lord Bowser Ride. Madali niyang napagtatanggol siya kahit na may abilidad na makita ang hinaharap ng drag suit ni Crucifer. Inilantad ni Bide ang tunay niyang layunin na gamitin si Crucifer bilang kasangkapan upang makuha ang mga ruwina. Sa gulat ni Crucifer, dumating si Lux bilang itim na bayani. Inilahad niya na ginamit ni Bide ang kanyang suit upang sipsipin si Crucifer at ang abilidad ni Alteres, at nagtagumpay siyang talunin si Crucifer. Sinabi ni Lux na si Crucifer ang kanyang kasintahan, at nagsagupas sila ni Baliz, nagwawagi sa kanya at nagiging labas ng kanyang kontrol, kaya't nagiging sobrang lakas at malupit. Matapos matalo si Bide sa isang restaurant, tinanggap ni Alter si Lux bilang kanyang makakatapat at umalis ng kontento. Ngunit si Crucifer ay ngayon ay umibig kay Lux at hinalikan siya, na nagdulot ng galit kay Liza at nagdulot ng sigaw at sigaw sa buong kaharian. Ngayon, kinakaharap ng kaharian ang banta ng isang Ragnarok Chalice. Isa sa mga kadit ang nagpapaliwanag na si Celestia, isang 3 taon na mag-aaral, ang may kakayahang talunin ang Ragnarok at si Lux ay dapat makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, may pangakalahi siya sa mga lalaki at may isang haka-hakang manyak na umiikot sa mga lupa ng akademya. Sa masamang pag-akit ni Chalice at ng mga babae, pilit na nagbibihis si Lux bilang babae at isinama siya sa patrolling squadron. Habang nasa patrol, nakakita siya ng isang babaeng may blonde na kausap ang isang pusa, ngunit bigla siyang binangga ng misteryosong manyak. Subalit nakatakas siya at itinuturing ang babae bilang si Celestia. Sa dilim ng gabi, bumisita ang kakaibang lalaki sa nakakulong na si Bal-Eyed ngunit walang awa niyang ginawang abis siya at sumumpa ng marami gamit ang kanyang busina, at ito'y nagsanib sa academy. Kinabukasan, dumirekso si Lux sa opisina ng headmistress at natuklasan na naayos na ni Celestia ang sitwasyon noong gabi. Ngunit itinatangi siya ni Celestia bilang kadit at sa mungkahi ng headmistress, pumayag sa isang laban. Mabilis siyang nagtago at nang makita ni Celestia si Luno, si Lux ay naging excited at humingi ng isang paglabas. Sa kanilang paglalakbay, inilahad ni Celestia na hindi talaga niya itinatakwil ang mga lalaki, na ikinagulat ni Lux. Dumating. Sinabi ni Celestia kay Luno na ang guro niya ay ang lolo ni Lux, ngunit namatay ito dahil sa kanya kaya't kailangan niyang talunin si Lux at patakbuhin siya sa akademya para sa kanyang kaligtasan. Samantalang sina Chalice at Tyler ay humaharap sa misteryosong manyak o dapat ba nating tawaging Sna, na nagtatransforma sa kanyang drag suit at ipinakita ang sarili bilang isa sa mga rebelde na may layuning pabagsakin ang New Kingdom. Samantala, ang laban ay naudlot dahil sa pagdating ng isang abyss na gatekeeper. Nang mabilis na bumangon si Celestia at patayin ang abyss, narinig nila ang tunog ng isang busina at bumangon ang abyss. Sumulpot si Sa at na-realize ni Celestia na ang kanyang kaibigan ay isang traidor. Inatake si Celestia, ngunit inamin niyang traidor siya. Inamin niya kay Lux ang tungkol sa kanyang lolo, ngunit sa kabayuhan, ibinunyag ni Lux ang totoong pagkakakilanlan ni Luna at nag-transform sa kanyang Bahamut. Sinabi niya na gusto niya si Celestia at siya ang magiging tagapagtanggol nito. Sumugod siya at sa mga atake niya, napatumba ang malaking abyss. Pagkatapos talunin si Abyss, lumitaw ang misteryosong lalaki, at nagpakilala bilang isang babae na may pangalang Haze, at nawala kasama si Sia. Sa Camp Lux, binandaghan ni Lux si Celestia at unti-unting umiinit ang damdamin nito sa kanya nang tawagin siyang cute. Biglang rumumble ang lupa at mula sa ilalim ng tubig ay lumitaw ang isang ruin. Kinabukasan, pumasok ang isang grupo ng mga babae at si Lux sa loob ng ruina. Gayunpaman, nag-aalala si Lux kay Felipe na may kahinaan. Si Felipe ang kanyang kaibigang magkasama sa kanilang kabataan at laging inaalalayan. Pumasok sila sa ruina at bumuo ng mga grupo. Sa pagkakataong ito, sumama rin si Yi at natuklasan ang isang maliit na otomatikong babae sa ilalim ng kahoy na tinawag na Crucifer. Dahil siya'y may alam sa mga ruina, iniutusan si Yi at ang kanyang roommate na si Balik para imbestigahan ang babae kasama si Lux. Ang batang babae na tinatawag na Lux Crew ay nagising at inirehistro si Crucifer bilang administrator at inangkin na nawala ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Sa Royal Castle, nagtungo ang mga bahay sa pagpupulong at itinalaga si Lux na sumama kay Lisa at ang mga estudyante ng akademya sa laban sa ruina. Habang nagpapatuloy ang grupo, naririnig ulit ang busina at 3 abises ang inilabas. Nagtanong si Lux sa headmistress na siya ring ate ni Felipe, kung dapat bang ay abandon ang misyon, ngunit matigas siyang tumanggi. Si Felipe, sa kabila ng kanyang sensitibong kalagayan, ay sumugod sa 2 abises, at si Lux ay sumunod sa kanya.
Nagtagumpay siyang pumatay ng isa at naghahanap ng kanyang kaibigan, na Natamba. Nang dumating siya sa isang sira-sirang gusali, napagtanto niyang nasa lugar siya kung saan ginawa ang mga kagamitan para sa eksperimentong pantao ng Fallen Empire. Sa loob, nakakita siya ng nagugutom na si Felipe, ngunit nang bumalot ito ng kanyang mga kamay sa leeg ni Lux, siya ang ikalawang abyss. Binitiwan ni Felipe at bumagsak sa lupa habang nagpapakita si Hayes. Kaagad na kinuha ni Lux ang kanyang espada laban sa kanya, ngunit binalaan siya na kung papatayin niya siya, mamamatay din si Filthy dahil mayroon siyang Ragnarok Abyss Seed sa kanya, na nagiging isang abyss na susunod sa kanyang utos o mamamatay upang iligtas siya. Sinabi ni Husk kay Lux na gamitin si Califer upang ma-access ang huling antas ng ruwina bago umalis at inamin na kamag-anak siya ni Lux. Pagkikita ni Lux sa headmistress, sinabi sa kanya na si Felipe ay namatay sa eksperimentong pantao ngunit nagising bilang isang abyss. Nagbalik ang mga babae sa ruwina kung saan ang Crucifer, bilang susi, ay nagbukas ng antas. Sa loob, bumalik ang alaala ni Lux at ang kanyang utos na patayin ang lahat. Si Hayes ay lumitaw at pumasok sa Abyss Trance ni at atakehin ang kanyang mga kaibigan. Ang kapatid na lalaki ni Cardia Lux ay lumitaw sa likod ni Hayes, binabati siya, ngunit sa katotohanan, siya ay isang masamang manipulatibo na tao. Sumusulpot si Hayes at sumusunod sa kanyang pito na nagdudulot ng malaking abyss, na lalong lumalakas sa bawat atake. Dahil sa kawalan ng laban ng squadron, nagpa siya si Lux na gamitin ang kanyang over-limit ability na ibinigay ni Lisa, at nagtagumpay na patayin ang abyss. Natalo si Hayes at inutos ni Fugal na umatras pagkatapos. Pagbalik sa kampo, nagpasalamat si Philippi kay Lux sa tulong nito habang naghihilom at ipinapahayag ang pagmamahal para sa kanya. Nagdiriwang muli ang mga babae para sa paggaling ni Lux. Dito, ini-anunsyo ng headmistress ang nalalapit na Kingdom Founding Festival na magtatampok din ng All Dragons Battle, kung saan si Lux ay magiging kinatawan ng kanyang kaharian. Ang apat na babae na smitten kay Lux Celestia, Crucifer, Philippi, at Lisa nagmamadaling mag-set ng date kay Lux. Ngunit ini-suggest ng headmaster na dapat pumili si Lux ng tatlong babae para sa date. Pinili ni Lux si Celestia, Philippi, at Crucifer, na iniwan si Lisa na nalulungkot. Pagbalik mula sa kanyang mga date, naghihintay si Lisa kay Lux at nagtatanong kung bakit hindi siya ang pinili. Ngunit ibinalawala ni Lux ang usapan at inanyayahan siyang maging personal KN ni Lisa pagkatapos niyang graduate. Umasa si Lisa ng kasagutan sa dulo ng festival. Sa pag-akyat ng isang itim na buhok na babae, si Eerie, ay sumubaybay kay Lux at nag-uusap sila sa tuktok ng tore. Napag-alaman ni Lux na si Eerie ay takot na siyang maging dagger ng Empire at ngayon ay sumusunod sa kanya. Pinipigil ni Lux ang kanyang espada nang biglang magpakita si Yuka, isang ex-knight ng Fallen Kingdom, na nagpapakilala bilang alipin ni Lux. Sa gabi, ipinahayag ni Yuka ang kanyang nais na ibalik ang Fallen Kingdom at nagpahayag ng plano na wasakin ang lahat ng atis mata ng biglaan. Pinakiusapan niya si Lux na sumama sa kanya, ngunit tinanggihan ito ni Lux, na nagdulot ng pagdeklara ni Yuka na siya'y kaaway. Umaalis si Yuka, umaasa na matalo si Lux sa nalalapit na kaguluhan. Sa araw ng labanan, nag-ensayo ang mga babae para sa lead, habang nanalo si Lux sa kanyang round at pumunta sa labas upang harapin si Sonya at patagilidan ang mga abisa sa lugar. Back sa lungsod, nagtataka ang mga babae sa kawalan ni Lux, at ipinaliwanag ni Eerie ang sitwasyon. Si Lux at ang mga sundalo ng Atis Mata ay inatake ng Rebel Army sa ilalim ng pamumuno ni Red, na may kasamang Colossal Giant Ruin na kontrolado ni Hayes. Lumalapit ang ruin sa lungsod habang sinusundan si Lux ni Regre. Ngunit sa huli, naging Bahamut si Lux at napatay si Regre sa bilis. Samantalang si Lisa ay nahuli at ipinakulong, dumating si Lux upang iligtas siya. Humingi si Lux ng tulong kay Lisa at nagtungo silang dalawa upang ipagtanggol ang kaharian. Sa kahabaan ng laban, si Lux, kasama si Crucifer at Philippi, ay nakipaglaban kay Hayes at sa Colossal Ruin niya. Inatake ni Lux si Hayes, na napilitang lumabas sa lungsod. Habang si Sonya ay nagdudulot ng gulo sa mga mamamayan, nilabanan siya ni Celestia at natalo. Sa labas, si Lisa, Crucifer, at Philippi ay nakipaglaban kay Hayes, at nagtagumpay si Lux na pumasok sa loob ng ruin at sirain ang kontrol nito. Dito, nagharap si Lux kay Yuka, na naging loyal na alipin niya matapos siyang makumbinsi ni Lux sa layunin niya. Ngunit habang sinusubukan ni Lux na pigilan ang pag-restart ng ruin, si Lisa ay nagiging mahina. Ngunit bumalik si Lux nang may daladala siyang sorpresa, si Yuka na pumasok sa ruin at sinira ang kontrol. Sa huli, nag-ambush si Hayes, ngunit natalo siya ni Lux. Pagkatapos, inihayag ni Lisa si Lux bilang kanyang knight. Sa pagtatapos ng festival, nailigtas ang lungsod, at ang mga babae ay patuloy na nahuhumaling kay Lux.